Inaresto ang sikat na artistang si Nery Naig, asawa ng frontman ng bandang parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Ang sabi, inaresto raw siya sa 14 counts at violations sa Securities Regulation Code o kilala bilang Section 28 ng Republic Act 8799. Sa basement ng isang convention center sa Pasay, binasahan ng Miranda rights ng Pasay PNP si Nery Naig. Ito yung video na yon. Nandito po ako para po ipaalam po ang ito sa inyo ang warrant of arrest na issue ni Judge Gina Bibat Palamos ng Regional Trial Court, Branch 111 ng Pasay City. Ano po? Sabado, November 23. Nang hulihin ang 41-year-old actress na kilala sa tawag din na alias Erin. Agad naman itong pinag-usapan sa TV, binalita agad. In fact, ang daming nagre-request sa akin ng kwento na to. At sa social media, kagaya na lang nila OG Diaz, pinag-uusapan nila. Ano ba yung nangyari dyan kay Nery Naig? Ano ba yung ginawa niya? Bakit siya hinuli? Ano yung kasalanan niya? Wanted! Sinabi ng Southern Police District Branch 111 ng Pasay City na si Nery Naig ang, eto pakinggan nyo ha, 7th most wanted individual sa stasyon dahil nga sa mga violations niya. Sa 14 counts daw ng violations na to ay nakapag-set daw ng 126,000 pesos na bail. Pero may continuation pa to mamaya, pakinggan ninyo. Magdi-disclaimer lamang po ako ha. Hindi natin masasabi if ginawa ba ito ni Nery talaga o hindi. Ngayon, mga akusasyon pa lang. Kailangan natin hintayin yung kwento. All these for now are just alleged. But we will proceed to the story. Pero bago yan, huwag niyo muna kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At sagutin yung question of the day natin sa dulo ng video na to para sa mga gustong manalo ng 1,000 GCash giveaway. Ituloy natin ngayon yung kwento. So, November 27, meron isang jail officer yung nagkwento sa ABS-CBN News na merong isang babaeng nagngangalan na Neriza Miranda ang transfer sa Pasay City Jail Female Dormitory. So ito na, yung katanungan na ano kaya yung ginawa ni Nery at bakit siya kinasuhan at inaresto. Ito na naman tayo and I'm sure familiar kayo dito kasi kamakailan lang pinag-usapan natin to kay Ken Chan naman na hindi pa rin syempre napapatunayan pero ongoing pa rin yung kaso. Syndicated estafa case. Yon yung inakusa kay Nery. Ayon sa lawyer, meron daw ilang mga investors tong si Nery. Ito medyo mabigat nung nabasa ko. Nag-file daw itong mga tao na to. Marami sila sa businesswoman dahil inentice. Yun yung ginagamit na word ng lawyer ha. Inentice daw sila na magbigay ng mga milyones sa isang skincare business na babanggitin natin mamaya. Na kinalaunan, sabi nila, wala daw lisensya para mang-solicit ng investments. Okay. Ang attorney na ito ay papangalanan natin na si Attorney Roberto Labe. Alam nyo ba? 39 katao yung nag-file ng kasong syndicated estafa kay Nery. Ang dami. So lahat sila nagsasabi na may ginawang kasalanan sa kanila ito. Meron daw mga taga QC, meron mga taga Pasay, may mga taga Laguna, may taga Batangas, lahat sila nagkaso kay Nery. Pero, hindi lang po si Nery yung kinasuhan. Kung hindi, meron pa siyang kasama na 6 na mga board of directors sa, ito na yung sinasabi ko kanina, Dermacare. Pakita natin yung larawan ng Dermacare. Dermacare Beyond Skincare Solutions. Napag-alaman ko ha, sinesearch ko, binabasa ko yung kwento, na yung pag pinagsama-sama lahat ng ininvest nitong mga nagkaso na to, umabot ng 89 million. 89 million na pinagsama-samang allegedly nakurakot sa kanila. Ang laking halaga talaga niyan at hindi talaga biro. At kung sa akin, kung meron man po akong ganyang kalaking pera, no, at medyo na-endanger yung pera na yun, syempre pinaghirapan ko yun, magkakaso talaga ako. But again, hindi natin alam ang buong kwento. Pero ito na. Sabi nitong lawyer no, na nag-umpisa raw ng online lang itong mga investment na to. Hinihikayat daw at nagpo-post na mag-invest ang publiko doon sa business. Hanggang sa parang nagkaroon na raw ng scheme
Yun ay salita mismo ng lawyer yan na scheme. Merong clinic naman daw. Pakita natin. And legitimate naman daw talaga yung mga clinic nito. Yung mga services na ino-offer para sa mga tao. Okay naman daw. Sabi pa niya, no, may mga apps daw sa Facebook at doon daw sila nang hihingi at nangangako, pakinggan nyo ha, na pag nag-invest ka sa kanila, kikita ka ng 15% ng investment mo. Ang laki nun. So, kunyari nagbigay ka ng 1 milyon, meron kang 150K. Ang laki ng balik. At 50% off sa mga services ng clinic. Hindi talaga siya masama. Kung ikaw may pera, di ba, at gusto mong mag-invest dyan, not bad kung totoo man yung ino-offer nila na yun. Sadly, merong mga issues. So, I think hindi talaga na-push yan mga na-earn na yan. Sa ngayon, wala pang detalye or even statement mismo kay Neri kung saan pupunta yung kaso na to at kung ano yung mangyayari dito. And I think kailangan nating maghintay pa sa kung ano mga susunod na mangyayari. Pero meron tayong isang taong pupuntahan. And I think importante rin yung opinion niya dito sa pangyayaring ito. At ito ay ang sikat na asawa ni Neri na si Chito Miranda. Matapos yung pag-aresto kay Neri, hindi rin nagpigilan ng asawa niya na mag-post, di ba? Syempre para ipagtanggol yung asawa. Na syempre kung ikaw ang asawa, di ba? Ipagtatanggol mo yung dignidad. Again, ulitin po natin, hindi naman natin alam kung nadamay lang ba siya dito. Minsan kasi pwede rin magkaso para manira ng pangalan, di ba? So hindi natin alam kung ano yung nangyayari pa dyan. Sabi niya, alam nyo, si Neri kinasuhan, isa lang din siya sa mga nabiktima. Sabi niya, last week daw, inaresto na rin pala siya for the very same case. Pero bakit ngayon, tinatanong niya, hindi siya binigyan ng notice para ma-defend niya yung sarili niya dito sa criminal complaint na ito. No, wala man lang daw siyang chance para i-defend ang sarili niya. Pinapakita niya ang maraming larawan ni Neri dito sa post na binabanggit ko, no, which is, I assume, parang kawang-gawa itong mga picture na to. Hindi ko na po na-search isa-isa. Pero parang ganon, para namimigay, para nagdo-donate for goodwill. Makikita natin sa mga larawan, meron parang, ina-assume ko lang po ito, no? Pero parang may mga school, parang maraming mga bata, kasi nakakita ko ng mga libro Meron parang namimigay siya ng pagkain. If I'm not mistaken, yung mga nakasupot na nakalagay dito or mga pinamimigay niya, mga school supplies, no? Kaya ina-assume ko na school yung mga yan. Meron din mga palaro ako nakita sa mga picture doon sa Instagram post. Merong book reading. At sabi ni Chito, alam nyo, yung asawa ko kahit kailan hindi kumuha ng pera kahit kanino. I think alam naman po natin, no, na businesswoman talaga. At lagi nila pinapost na may mga businesses sila, kung paano magtipid, mga ganyan yung mga post. Wais na misis, kung hindi ako nagkakamali, yung tawag kay Neri Naig. Although, marami na rin po siyang naging issues in the past kung saan pinag-uusapan siya. Kagaya yung budget sa pagkain, mga ganung mga bagay. So, hindi na bago na nagkaroon ng issue si Neri Naig. Just for context, ilagay natin to doon. Anyway, sabi ni Chito Miranda na madalas, pag tumutulong daw yung asawa niya, minsan naaabuso pa. At hinahayaan niya na lang yan. For as long as wala daw ginagawang masama yung asawa niya. Sabi niya, lahat ng nangyayaring ito, ipinagpapasa Diyos niya na lang. Siyempre, alam ng Diyos ang lahat. Siya ang bahalang maghusga at magbigay ng parusa sa mga tao na gumawa talaga ng kasalanan. Hindi ko sinasabi na hindi ginawa ni Neri. Okay? Sa ngayon daw, endorser lang itong si Neri. Ginagamit yung mukha niya para makakuha ng investors. Yan ay galing mismo kay Chito Miranda. Wala daw letters from the prosecutor, walang sabina, walang notice. Yun yung, kumbaga, iniiyak nitong si Chito Miranda. Kapag nakatanggap daw ng reklamo dati, nagko-comply etong si Neri. And so far, parang wala naman daw atang naibabato sa kanya. This time, ito yung gamit niyang salita dinampot na lang bigla yung asawa niya. Lahat daw ng pera, eto pa which is, I think may karugtong itong kwento na to, napupunta raw sa isang tiyanda. Siya yung may-ari ng Dermacare. Ang so far lang, no, ang alam ko dito sa tiyanda na to is, ang buong pangalan niya ay Chanda Atienza at COO siya ng Dermacare. Hihintayin natin ang susunod na parte ng kwento na to. So, tignan natin yan. Tinapos niya ang post sa pagsabi na, ito yung babaeng kinulong nyo without bail.
habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan. Sa ngayon, masyado pa talagang maaga para i-conclude ang mga pangyayari. Pero nakikita ko, nahati talaga yung opinion ng mga tao dito. Sa mga Facebook posts, may mga naniniwala na biktima siya, especially dun sa post ng asawa niya, no, na pinagtanggol siya. Pero marami rin yung mga nagla-laugh react at naniniwala na ay estapador itong babaeng ito. Which brings us to our question of the day. Eto na ha, dahil hindi ito yung first time in the span of a few weeks pangalawang banggit natin ng syndicated estafa. Eto yung tanong ko sa inyo. Para sa mga gustong manalo ng 1,000 Gcash giveaway ha, mag-like, subscribe at notification bell kayo at sagutin nyo yung question of the day natin. Bakit sa tingin nyo ang daming mga artista na nai-involve yung ginagamit kong salita dito sa syndicated estafa? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento. Maraming salamat po pala sa nag-suggest ng kwento sa atin. Ito siya.